Mendoza. At alam niyo naman po yan, dahil araw-araw po tayo magkaulayaw. Alam niyo po ang aking mga opinion at ang aking damdamin kay Maine. Ano po ito hindi ko po naranasan yung sinasabi nung tumawag sa akin na pinagmalditahan sila ni Maine. Nakita nila sa isang lugar, inisnap sila, tapos parang binati nila, hindi ba lang sila pinansin. Wala po ako naramdaman na ganon. Kaya nga sinasabi nila na hindi rin totoo na maiyain, kundi suplada talaga. Wala po akong ganong naramdaman, pero mas malalim po doon. Kasi nung pumunta po si Alden Richards sa isang munting salo-salo na ibinigay sa akin ni Tita Lily Chua sa isang food chain tabi ng Rembrandt. Nagpunta po si Alden para bumati ng maligayang kaarawan na may dalang bulaklak at saka nagbigay pugay sa aking mga kasama sa panugan. Nung malaman po yun ni Maine Mendoza, may pinost po siya na nabasa ng buong mundo. Ang title po nun, parang so that's how showbiz goes, parang ganon. Kasi ganon. Basta masakit po yung nilalaman. Hindi po niya binanggit na po yun, pero parang inano po niya si Alden, sinumbatan kung bakit siya nagpunta sa isang lugar na alam naman niya na yung taong dinalaw niya ay ayaw sa kanya. So parang mas malalim po yun Sana sinaksak na lang ako ng punyal, baka ilang buwan lang magaling na Pero yung pagsalitaan ako ng ganon, nang hindi naman niya nauunawaan kung gaano kalalim ang issue, yun ang nasaktan ako talaga. At mula po noon, para hindi na lamang po ako nagsasalita ng laban kay Maine Mendoza, ang ginawa ko, Romel, hindi na lang ako nagsulat tungkol sa kanya. Diba? Para wala na lang. Basta, lumayo ako sa kanya, nilayo ko yung sarili ko. Pangalan! Hindi! Singer. Gusto mo ba singer? Maine Mendoza! Wow! Pangalan! Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Yung video po na pinakita ko sa inyo, pinanood ko po sa inyo, ebidensya at resibo yon mga kaaldab, na talagang meron ng galit si Christopher Min kay Maine Mendoza. May hidwaan na po talaga si Mengay at si Christopher Min. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, naglalabasan na itong mga issue na to. Hindi ko alam dahil nga po sa hindi ma-interview ni Christopher Min si Mengay, dahil po pala talagang masama pala ang loob ni Christopher Min kay Maine Mendoza. Kung titignan nyo po kay Alden Richards, wala siya talagang masamang tinapay. Kumbaga, alam niya na kumbaga si Alden solo po sa kanya. Biruin nyo mga kaaldab, no? Dito po nang galing sa dila mismo ni Christopher Min, mga kaaldab, na nagalit si Mengay nung pumunta si Alden Richards sa birthday ni Christopher Min. Di po ba? Bakit po magagalit? Ito nga sinasabi ko kung wala pong relasyon sila Mengay at si Alden, bakit galit si Alden o galit si Mengay kay Alden? Di po ba? Doon pa lang may papaisip na kayo, may mali na, di po ba? Kasi kung may karapatan lang magalit ang isang tao kung may relasyon po silang dalawa, di po ba? Kung magkaibigan lang, bakit naman magagalit? Di po ba? Kung walang relasyon, di po ba normal lang yun? Pero iba yung sinabi, di po ba? Galing po mismo sa bibig ni Christopher Min. Ha, mga kaalda, baka may mag-react na naman dito, baka may magsabi na naman na ganito, ganyan, etc. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat, para po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Ngayon alam nyo na. Ngayon siguro naman sapat na yung video na yon para malaman nyo na galit, di po ba, si Christopher Min kay Maine Mendoza, na kung saan dapat daw po ay sinaksak na lang siya sa likod. Medyo mabigat yun, di po ba? Parang isang sakitan na lang daw po, no? Medyo pasintabi na lang sa mga Armain at Maine fanatics. Yan ba yung pinagtatanggol ninyo? Yan ba yung sinasabihan nyong
lumabas na rin po ang katotohanan na matindi pala ang sama ng loob ni Christopher Min kay Maine Mendoza. Sinasabi ito tapos sasabihin nila mga kaaldab na nako, si Mr. Destiny lang yung gumagawa niyan. Wala namang sama ng loob si Christopher Min. Wala naman. Ito po yung kailangan nating ilabas. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, maglalabasan din po ang mga tunay na ebidensya at resibo. Yung mga naghahanap sa akin ng una, hindi ko maibigay, hindi ko kumbaga maipaliwanag sa kanila. Kasi alam ko, ibabas lang po nila ako eh. Kasi alam ko, sasabihan lang nila ako ng fake news eh. Di po ba? Pero ngayon, kita nyo naman, ramdam nyo naman, di po ba? May mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Mahirap nga po talagang mag-react. Mahirap nga po talagang magkomento. Pero dito siguro sapat na. Di po ba? Sapat na yung ebidensya at resibo na nanggaling na po mismo sa bibig ni Christopher Min. Pinakita ko tong video na to para isampal. Real talk to, para isampal po sa mga taong nagsasabi na kumbaga wala akong alam, sa mga nagsasabi na si Mr. Destiny fake news yan, sa mga nagsasabing ganito, sa mga nagsasabi ng ganyan. Kaya ako, kumbaga taas talagang noo ko sa kanila. Kasi ako, ito yung mga napapanood ko, ito yung mga nakikita ko nung una pa. Na kaya nga po ako, pag nagbigay ng throwback video, sa pulisya. Tapos kapag nagkwento po ako at sinabi ko yung senaryo, na hindi, may sinabi si Mengay ng ganito eh. Kumbaga, ayaw nilang maniwala. Wala daw sinasabi si Mengay. Wala na kasi matagal na po yun eh. Di po ba nakakalimutan na ng iba. Yung iba naman nagre-react ng mga army. Ayun, walang ganon. Kaya syempre ako napapasama. Ini-expect nila na fake news lang yan. Hindi, walang katotohanan yan. Di po ba? Ngayon pag nagbigay tayo ng throwback video na sinabi yun ni Mengay, pagpapatunay na sinabi ni Mengay, ang sasabihin lang nila, nako, matagal na pala yan eh. Di po ba? Kumbaga, ano na yan, 2015 pa yan, dapat yan, mag-move on na kayo, dapat tinatago mo na yan, dapat hindi mo na inilalabas. Pinakita ko yun, hindi ang punto na matagal siya. Pinakita ko yun para isampal po sa mga taong nagsabi sa akin ng una na wala raw katotohanan. Wala daw sinasabi si Mengay ng ganun. Wala daw pinapaliwanag si Mengay ng ganun. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Kaya nga po, nalulungkot ako minsan pagka narinig ko tapos alam ko na sinabi ni Mengay, pero kapag ako nagsabi, fake news yun agad-agad, gawa-gawa lang yun, masakit, di po ba? Lalo na po pag alam mo na totoo tapos walang kakampi sa'yo. Although yung ibang Aldab Nation, natutuwa naman po ako dahil may kumakampi sa akin. Sasabihin lang nila, nako mga ano yan, mga aliporis lang yan, mga binabayaran, kamag-anak. Di po ba? Ganyan po sila kabiter. Ngayon, bahala po sila mag-react. Ngayon, bahala po sila magpaliwanag. Di po ba? Na galing na po mismo sa bibig ni Christopher Min. Di po ba? Hindi ko to inedit at never po ako nag-edit. Ako po yung tipo na, kumbaga, pag nagbigay ng update, actual. Kung ano po yung nakikita ninyo at napapanood sa social media, napapakinggan, yan po rin ang mapapanood nyo sa channel natin. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng copyright minsan dahil nga po sa ginagawa natin. Di ba? Okay lang naman. At least ebidensya at resibo. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Pero dito po tayo. Pag sinabing singer, di po ba? Maine Mendoza. Natawa naman po talaga ako, di ba? Tapos yung senyas ni Wosing, di ba? Ito yung mga senyales mga kaaldab na talagang yung mga punchline, madali mong i-deliver. Madali kayong magkakaintindihan. Hindi mo na agad-agad pa na kailangang ganito, hindi mo na kailangan agad ng ganun. Di po ba? Basta yung mga titigan lang, yung mga batuhan lang ng mga senyales, matik na yan. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang.
Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.